Isa sa inyong magkakapatid ang ikakasal kay Kaito Mackenzie. Seryoso na pahayag ni Doña Quintisa sa apat nitong apo na parehong nakaupo sa mahabang sofa sa mansyon ng mga Castañeda. Siguradong hindi ako yun la. Hindi ako magpapakasal sa kanya. I mean yes, gwapo si Kaito Mackenzie, ngunit di ko nais na magpakasal sa isang mahirap lang. Isa pa may nobyo na akong mayaman. Sabi ni Abigail, ang pangalawa sa magkakapatid. Mitsu Lola, may model na naliligaw sa akin. Sabi naman ni Alana, ang pangatlo sa magkakapatid. At mas lalong hindi pwede na maging ako yun, Lola. I have a crush on him, pero hanggang doon lang yun. Hindi ko pinangarap na ikasal sa isang mahirap. Maarte na sabi ng bunso sa apat na magkakapatid na si Zari. Bakit hindi na lang si Cory yung pakasal niya sa kanya, Lola? Suwesyon ni Abigail. Oo nga, Lola. Sa edad ni Cory ay, di pa rin siya nagkakaroon ng nobyo. Bakit hindi na lang siyang ipagkasundo niyo ng kasal kay Kaito Mackenzie? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Senyorita, ayos ka lang po ba? Nilingon ni Cory ang taong nagmamayari ng malalim na tinig. Nakita niya ang isang binata na nakasakay sa kabayo at ang mga mata ay diretsong nakatingin sa kanya. Ayos lang ako, tugon ni Cory at pinaamong alaga niyang kalabaw na si Cookie kung saan siya nakasakay ngayon. Nakita kong tumatakbo ang kalabaw mo kanina na para bang naglolo ko ito. Hindi ka ba nasaktan, senyorita? Tanong muli ng binata. Hindi, napaamo ko na rin naman siya agad. May dumapo kasing tutubi sa ilong niya, kaya natakot siya at nagtatakbo. Paliwanag ni Cory na ikinatango naman ng binata. Tumango ang binata. Kung ganun ay, muna na po ako sa inyo, senyorita. Bahagya niyang tinanguan ng binata at pinagmasdan habang lumalampas siya sa kanya. Pinalo nito ng latigo ang kabayo kung saan siya nakasakay, kaya't nagsimulang tumakbong mabilis ang hayop. Ang mga paa nito ay lumaragasang tumama sa lupa. Ilang sandali lamang, nawala na sa kanyang paningin ang binata. Ngayon na nakausap ni Cory ang binata, napatunayan niyang totoo nga ang mga sinasabi ng mga tao na may pagkasuplado ito at masyado ring seryoso. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni Cory ang malamig na pakikitungo ng binata. Bumaba si Cory mula sa kanyang alagang kalabaw at tinali ito sa isang puno kung saan may mga damo na maaari nitong kainin. Siya naman ay lumapit sa isa pang malaking puno upang makapagpahinga. Naupo siya sa ilalim kasabay ng malalim na pagbuntong hininga. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang ang hangin ay dumarampik sa kanyang mukha. Makalipas ang ilang sandali ay muli niyang minulat ang kanyang mga mata. Ang tahimik ng paligid, kasamang dahan-dahang paggalaw ng mga dahon sa hangin, tila nagbibigay sa kanya ng panandali ang kapayapaan. Kalmado ang kalangitan, asul na asul ang kulay nito, at kaunti lamang ang maputing ulap na lumilipad sa taas. Tinaas ni Cory ang isa niyang kamay upang takpan ang nasisilaw niyang mga mata mula sa sinag ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga birding dahon. Habang tinitingnan niyang kalangitan, napansin niyang isang ulap na hugis teddy bear. At di niya mapigilan ang mapangiti sa mga nakakatuwang anyo nito. Ang simpleng tanawin na iyon ay nagdulot ng pansamantalang ligaya sa kanya. Umihip ang malamig na hangin na yumakap kay Cory. Pakiramdam niya ay hinihili siya ng mga ibon na nakadapo sa malaking puno. Dahil sa malamig na simoy ng hangin ay hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nagising lamang siya nang maramdaman ang presensya ng isang tao sa kanyang harapan na humaharag sa sinag ng palubog na araw na tumatama sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At sa kanyang pagmulat, nakita niyang binata mula kanina na nakatayo sa kanyang harapan. Ang dilim ng silweta ng binata laban sa ginintuang liwanag ng palubog na araw ay nagpahanga kay Cory ng ilang segundo. Pasensya na kung nabala ko ang tulog mo, senyorita. Ngunit malapit nang lumubog ang araw. Kailangan mo nang bumalik sa mansyon at baka hinahanap ko na ngayon ni Doña Quintesa.
Seryoso na sabi ng lalaki. Dahil sa sarap ng tulog niya ay hindi niya namalayan ng oras. Mabilis siyang tumayo at pinagpag ang suot niya dahil may mga dumikit doon na tuyong dahon. Pasensya na, pero kanina ka pa ba dito? Nihiya na tanong ni Cory sa binata. Hindi po, senyorita. Napadaan lamang po ako para sana'y bumalik sa rancho. Pero nakita kitang natutulog sa wari ko'y. Hindi mo namalayan ng oras kaya lumapit ako para gisingin ka. Paliwanag ng binata. Tumango si Cory. Salamat at ginising mo ako. Tama kang, hindi ko nga namalayan ng oras dahil masyadong napasarap ang tulog ko. Kailangan ko nang umuwi at baka hinahanap na ako sa amin. Yumuko si Cory sa binata. Namatama naman siyang pinagmasdan. Lumapit si Cory sa kanyang alagang kalabaw. Hinaplos ito at maingat na sumakay sa likod nito. Habang tinatahak nilang madamong daan pabalik sa mansyon, naramdaman ni Cory ang kakaibang presensya ng tila may sumusunod sa kanya. Lumingon siya at nakitang binata. Nakasakay sa matikas nitong kabayo at waring sinusundan siya sa bawat hakbang. Pinahinto ni Cory ang kanyang kalabaw at naghintay habang papalapit ang binata. Sinusundan mo ba ako? Diretsong tanong niya na may halong kaba sa boses. Nagtaka ang binata at bahagyang nagtaas ang kilay bago binaling ang tingin sa kanya. Tila nagugulan sa tanong ni Cory. Hindi kita sinusundan, senyorita. Pareho lang ang daan na dadaanan natin. Paliwanag ng binata. Nakadama siya ng pagkapahiya sa sarili, kaya't pinilit na lamang niyang hayaang maunang binata. Nang makalayo na ito ng kaunti, saka siya sumunod. Totoo nga ang sinabi nito. Nagkataon lang talaga na iisang daan na tinahak nila. Saan ka galing, Cory? Pagpasok ni Cory sa mansyon ay, yun ang tanong ng unang binungad sa kanya ni Doña Quintisa, ang ina ng stepmother niya. Sa batis po, Lola. Hindi ko po namalaya na nakatulog na ako roon, kaya hindi ko po napansin ang oras kanina. Marahan na paliwanag niya. Pinasadaan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Sa susunod ay huwag ka nang tutungo sa batis ng mag-isa, lalo na kung doon ka magpapahinga. Hindi mo kilala mga tao sa tinago, Cory. Tumango si Cory. Opo, Lola. Hindi na po yun mauulit. Nilagpasan na siya ni Doña Quintisa, kaya't si Cory ay tumuloy na sa pag-akyat sa hagdan ng mansyon. Nasalubong niyang bunsong kapatid niyang si Zara, subalit di man lang siya nito pinansin at diretsong nilampasan. Nagbuntong hininga na lang si Cory. Tinanggap na ang malamig na pagtrato at bumanhik sa loob ng kanyang silid. Sakto namang natapos siya mag-shower nang marinig niyang mahinang katok sa pinto ng kanyang silid. Kasunod dito, narinig niyang boses ng isang kasambahay na nagsabing ipinatawag siya ni Doña Quintisa upang mag-dinner sila. Bakit bigla niyong ginusto na sabay-sabay tayong kumain, Lola? Tanong ni Abigail. Dahil gusto kong ipaalam sa inyo na may mahalaga akong sasabihin sa inyo bukas at kailangan ay lahat kayo nandito. Ayoko magsialisan kayo bukas. Wika ni Doña Quintisa at isa-isang tiningnan ang tatlo sa apat na magkakapatid. But I have plans tomorrow, Lola. Sambit ni Alana. Then, cancel it. Pero, Lola, mas mahalaga pa ba yung plano mo bukas kaysa sa akin na lola mo, Alana? Napatungo si Alana at marahan ding umiling. Fine, I'll cancel my plans. Samantalang napipilitan ding tumango si Zari at Abigail. Si Cory naman ay walang problema dahil madalas naman siyang nasa mansyon. Matapos siyang mag-graduate sa kolehiyo sa kursong agriculture, nanatili na siya sa mansyon at paminsan-minsan ay tumutulong sa kanilang hasyenda. Iyon din kasi ang hiling ng kanilang ama bago ito pumanaw. Ano ko yung sasabihin sa atin ni Lola bukas? Narinig ni Cory na tanong ni Zari sa mga nakakatanda nitong kapatid. Hindi ko rin alam. Tingin niyo ay may kinalaman kaya yun sa mana? Boses yun ni Abigail. Marahil, hindi na rin bumabata si Lola. Baka ay paghati-hatiin niya na sa atin ang kanyang kayamanan. Lalo na ngayon na
may ibang pamilya na si Mami. Sabi naman ni Alana. Kung sakaling yun nga ang sasabihin niya sa atin bukas, tingin niyo ay may mana rin kayang makukuha si Ate Cory? Tanong ulit ni Zari kaya hindi natuloy si Cory sa akma niyang pag-alis. Siyempre wala. Anong klase ng mana naman makukuha nung gayong? Hindi naman natin siya tunay na kapatid. Hindi naman siya anak ni Mami. Sagot ni Abigail. Pero kung wala siyang mana na makukuha kay Lola, bakit kabilang siya sa mga gustong kausapin ni Lola bukas? Hindi na tinuloy ng Cory ang pakikinig sa usapan ng kanyang mga kapatid. Umalis siya at umakyat muli sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay nagtungo sa veranda. Mula ron, natanaw niyang binata na si Kaito, Mackenzie, na naglalakad, na may daladalang bagay. Marahil ay pabalik na ito sa bahay nito at iniwan ng kabayo nito sa rancho. Bahagyang napakunot noo si Cory nang mapansin niyang animoy. Kinikilig ang mga kapatid niya habang tinitinan si Kaito Mackenzie. Sa totoo lang, hindi na nakakagulat kung bakit humahanga ang mga kapatid niya sa binata. Kahit na may pagkamasungit si Kaito. Gwapo ang binata at may lalaki-laking dating. Bukod pa roon, masipag din ito sa trabaho. Ang ipinagtataka lang ni Cory ay kung bakit kinikilig pa rin ang mga kapatid niya sa binata. Gayong sa pagkakaalam niya ay may kisintahan ng mga ito. Kinabukasan, tulad nga ng sinabi ni Doña Quintisa, pinatawag nito ang 4 na apo para makausap ang 4. Isa sa inyong magkakapatid ang ikakasal kay Kaito Mackenzie. Seryoso na pahayag ni Doña Quintisa sa 4 nitong apo na parehong nakaupo sa mahabang sofa sa mansyon ng mga Kastanyada. 3 sa 4 na magkakapatid ang agad na nagpahayag ng pagtutol sa desisyon ng kanilang lola. Ang binata na tinutukoy ng matanda ay nagtatrabaho lamang sa kanilang rancho bilang tagapag-alaga ng mga kabayo. Bagay na hindi matanggap ni na Abigail, Alana at Zari. Maselan ang 3 magkakapatid pagdating sa pagpili ng malalaki. Ang nais niya ay mayaman, iyong kayang ibigay lahat ng kanilang mga luho. Lumaki sa yaman ng 3 sa 4 na magkakapatid. Lahat ng gustuhin nila ay kanilang nakukuha dahil lahat ng mga luho nila ay pinoprovide ng kanilang ama. Siguradong hindi ako yun la. Hindi ako magpapakasal sa kanya. I mean, yes. Gwapo si Kaito Mackenzie, ngunit di ko nais na magpakasal sa isang mahirap lang. Isa pa'y, may nobya ako mayaman. Siyang gusto ko napakasalan at hindi isang hampas lupa na di ako kayang bigyan ng masaganang buhay. Agad na sabi ni Abigail, ang pangalawa sa magkakapatid. Mitsu Lola, may model na naliligaw sa akin. I rather marry him kaysa dyan sa sinasabi mong lalaki. Ayaw ako magpakasal sa isang katulad ni Kaito. Sabi naman ni Alana, ang pangatlo sa magkakapatid. At mas lalong hindi pwede na maging ako yun, Lola. I admit that I have a crush on him, pero hanggang doon na lang yun. Hindi ko pinangarap na ikasal sa mahirap. Maarte na sabi ng bunso sa 4 na magkakapatid na si Zari. Nagbuntong hininga si Doña Quintisa habang nakatingin sa kanyang mga apo. Sa totoo lang, matagal niya nang inaasahan na wala isa man lang sa kanyang apo ang may balak magpakasal kay Kaito. Bagamat may paghanga ang 3 sa 4 na magkakapatid sa binata. Iyon ay dahil lang sa taglay nitong kagapuhan. Para sa kanila, sapat ng pagmasdan at hangaan ang mukha ng mabait at masipag na binata. Ngunit wala sa kanilang 3 ang nagpaplano ng pakasalan nito. Bumaling ang tingin ni Doña Quintisa sa panganay na 4 na magkakapatid, si Cory Castañeda, at siya'y napabuntong hininga. Si Cory na lang ang tanging pag-asa ng Doña. Sa edad na 25, nanatiling NBSB si Cory. Kumpara sa mga kapatid niya, mahiyain at sobrang old-fashioned ni Cory. Siguro ay dahil hindi siya tunay na kapatid ng 3, kaya iba ang kanyang ugali. Anak si Cory ng kanilang ama sa dati nitong asawa. Nang maghiwalay ang ama ni Cory at ang kanyang ina, naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang ina. Nagkaroon ng bagong asawa ang kanyang ama at nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Iyon nga ang 3 niyang nakababatang kapatid. Nang pumanaw ang ina ni Cory dahil sa sakit, kinupkup siya ng kanyang ama at tumira siya kasama ang kanyang half-sister. Ganun pa man, sa kabila ng pagtira nila sa isang bubong, hindi siya naging malapit sa mga kapatid niya. Silang dumistansya sa kanya
At sa tuwing magkasama sila, damang-dama niya na ibang-iba siya sa kanilang lahat. Parang hindi siya bilong sa pamilyang yon. Isang estranghera sa sariling tahanan, mas lalo niyang naramdaman ito nang naging madalas ang pag-alis ng kanilang ama at niiwan na siya kasama ang mga kapatid niya, ang ina ng mga ito at ang kanilang lola, ang ina ng tatlo niyang mga kapatid. Bakit hindi nilang si Cory ipakasal ninyo sa kanya, lola? Suwesyon ni Abigail. Oo nga, lola. Kaagad naman nasabi ni Alana. Sa edad ni Cory ay di pa rin siya nagkakaroon ng nobyo. Isa pa, masyado siyang old-fashioned. Tiyak ako na wala nang magkakagusto sa kanya. Kaysa maging matandang dalaga siya, bakit hindi na lang siyang ipagkasundo niyo ng kasal kay Kaito Mackenzie? Seryosong tumingin kay Cory ang donya at nagbaba na lamang siya ng tingin. Kahit naman gustuhin niyang tumanggi ay wala siyang karapatan. Kung anong gusto ng Doña Kentisa ay iyon ang masusunod, kaya hayaan niya na lang ito ang mag-decide. Come on, lola. Pag-isipan mo po muna ang sinabi namin. Hindi ba sa'yo na rin mismo nanggaling na nag-aalala ka kay Cory dahil baka hindi niya siya makapag-asawa? At baka tumandang dalaga siya tulad ng nakakatanda niyang kapatid? Sabi ni Zari. Pinalabas ni Doña Kentisa ang tatlo at pinaiwan si Cory sa loob ng opisina para makausap. May ngiti sa labi na lumabas sa opisina ng tatlo sa magkakapatid. Ano pong pag-uusapan natin, lola? Nag-aalangan na tanong ni Cory sa Donya. Narinig mo naman siguro kung anong sinabi ng mga kapatid mo kanina, hindi ba? Tanong ng Donya. Tumango si Cory. Opo, lola. Gusto kong malaman mo na hindi na ako bumabata. Hindi ko alam kung ilang taon na lang ang nalalabi kong buhay dito sa mundo. Kapag nawala na ako, maiwan kayo ng tatlong mong mga kapatid. Nanatiling tahimik si Cory. Ang marinig ang sinabi ni Doña Kentisay, nagdulot ng lungkot sa kanyang puso. Kahit na hindi siya tunay na apo ng Doña, ay naging maayos ang pakikitungo nito sa kanya. Sa katunayan, tila ipinapakita nitong pagmamahal na parang sariling apo siya. Nagpatuloy ang Doña. Ang gusto ko, bago ako mawala, ay maging maayos ang buhay niyo. Gusto ko na lahat kayo ay mapunta sa mabuti. Makapag-asawa ng isang tao na alam kong mapagkakatiwalaan ko at alam kong mamahalin at hindi kayo pababayaan at sasaktan. Mabuting tao si Kaito. Isa siya sa pinakamabuting taong nakilala ko. At alam ko na may kung isa man sa inyong magkakapatid ang mapapangasawa niya. Maalagaan kayo ng mabuti. Hindi niya kayo pakakawala na parang hindi mahalaga. Wala ni isa sa mga kapatid mo ang may gusto na magpakasal sa kanya dahil lahat sila ay may mga kasintahan na. Sa inyong magkakapatid, ikaw lamang ang walang kasintahan. Kaya naisip ko na ikaw na lang magpakasal sa kanya. Tumango si Cory. Kung yun man po ang pasya mo ay pumapayag po ako, lola. Gusto ko rin naman po na may kasal ang mga kapatid ko sa taong gusto nila. Ngumiti ang Donya na para bang pasaya ito sa naging pasya niya. Salamat, Cory. Lumabas na si Cory sa opisina at sa unang pagkakataon ay nilapitan siya ng mga kapatid niya para lang itanong kung anong naging pasya niya. Nang sabihin niya sa mga ito na nagpasya siyang pumayag na may kasal kay Kaito. Ang saya ng mga ito dahil hindi raw sila pipilitin ng lola nila na pakasalan ang lalaking hindi naman nila mahal. At dito na nga po nagtatapos ang Kabanata 1. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.